Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala? Um, Meron po. Meron. Diba? Ikaw? Ikaw, ikaw daw. Meron din po. Meron? Meron din. Meron din. Po. Meron din. Bakit? Ba't meron kayong mga trust issue? Meron po mga tao na pinagkatiwalaan mo sa isang secret, pero ayun po, na snitch pa rin po nila kahit sinabi nila na ikikip nila. Ganun. Yung ganun. Bali, hindi rin po kasi may iwasan ng tao na ma-share yung mga secrets nga. Katulad po yung sinabi niya na may times po na yung secret mo po na sinabi dun sa pinagkatiwalaan mong tao, hindi rin po nila may iwasan na mabanggit yon intentionally or unintentionally po. Kayo po? Ako pa. Opo. May dadag ba kayo? Meron po. O, go. In terms of pag someone po is nag-promise po na may hindi po sila gagawin, pero in the end po, hindi po nila napapanindigan po yung promise po nila. Tapos nag-break po nila. Ikaw? May mga times po kasi na may mga tao pong may mga sinasabi po sila. Ganun din po, parang may mga tao pong mga nagsasabi sa kanila na sa una lang po nila ginagawa. Pero sa mga susunod na times po is hindi na po nila yung ginagawa. Okay, pero sa tingin nyo kaya, ano ba ang pinamasakit po pag kayo sinaktan isang tao? Maybe mo wala ng tiwala, lukuhin ka ba, maskam ka ba, mapagtripang ka ba, paikutin ka ba? I mean, ano yung pinakamasakit kapag kayo sinaktan sa inyong opinion? Depende. Depende sa inyo kung general or specific. Sinaktan isang tao, ano bang pinakamasakit? Kapag ano? Sa tingin ko po for me po ang pinakamasakit po is yung pag-broke po ng isang tao sa sinabi po nila kasi pinagkatiwalaan ko po siya na na nagagawin niya po yun, na nagsabi na po siya na gagawin niya yun. So kapag hindi niya po ginawa yun, feeling ko sobrang sakit niya po. Mm-hmm. Sa akin naman po is, ano ko naman sasabihin ko? Yung, siguro po kasi kapag nasaktan ng yung isang tao is, hindi na po mababalik yung relationship nila sa dati. So parang, for me, masakit po siya as someone na vina-value ko po yung relationship ko sa isang tao. Ganun din. Okay, sige, ganito. Sa tingin nyo ba ang buhay ba ay unfair? Hindi ba patas ang buhay? In a lot of aspects po, opo. Kasi syempre hindi naman po tayo, unang sa lahat, hindi po tayo pantay-pantay ng way ng status, ng way of pamumuhay. Like, as in, differently build po tayo dito sa mundo. So, unfair po talaga yung mundo natin dito sa almost lahat po ng aspects. Mm-hmm. Ikaw? Okay, sige, ganito. Naintindihan ko. Pero bigyan natin to ng simpleng halimbawa, no? Halimbawa, meron tayong kukumparang dalawang tao. Yung isa, mabuti. Yung isa, masama ugali niya. Tingnan natin muna yung mabuti. Alam naman natin, pag mabuti ang tao, alam naman natin, maayos siyang makikitungo. Pero ito nangyayari ata sa paligid natin. Lagi silang sinasaktan, lagi silang iniwan sa ere, lagi silang binabasted, lagi silang binubuli, versus yung isang tao naman po na may pagka-bad boy o bad girl ng ugali, lalong dumadami pang kaibigan nila, marami sa kanila mga nagkakajowa pa, at yung iba ay talagang lumalala pa ang pagiging masama ugali nila, kaya dumadami lalo sila. Versus yung mabuting tao, lagi sinasaktan o iniiwan lagi sa ere. Simple naman tanong ko lang sa inyong apat, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay? Opo. Anong meron? Ba't ganun?
At ganun ba? Feeling ko. Ay, ikaw muna. Ikaw. Ano po, feel ko po, sinasabi niyo nga po yun sa mabait po na tao is parang lagi naiiwan sa ere or like, parang may laging binubuli ganun. Siguro po dahil din po yun sa, siguro, masyado pong mabait, siguro ganun. Not to take advantage po siya ng ibang tao. Mm-hmm. How about the others? Ikaw may sasabihin ka kanina. Hindi ganun din yun. Ikaw? Ito, baka ito isa. Wala ko. Kaya sabi, okay, pero naawa ba kayo doon sa mabuting tao? Laging inaapi, laging ginagawang kawawa sila. Naawa ba kayo doon? Opo. Mhm. Kasi, kaya ako po sabi yan, di ba tayo tinuruan, noon pa man, kapag kayo maayos ka makitungo sa ibang tao, dapat maraming taong lalapit sa iyo, maraming ka magiging kaibigan at lahat-lahat. Pero ang problema, mukhang baliktad ata. Para bang pagiging mabuting tao pa ay naging parang napakasama pa at ikaw pang pinapahama, pero pag masama pa, ito parang nagiging normal lahat-lahat. Ngayon, tingnan natin po itong mga mabibis sa tanong para mas natin maintindihan. Meron pa akong ibang mga katanungan. Kagaya nito, kayo ba isang mabuting tao po? Ang hirap ng tanong. Meron po yun. Kung isang mabuting tao, tinatanong ko lang. Siguro. Hindi po. Hindi. Hindi. Okay, ikaw? Hindi ko po sure. Hindi mo sure. Feel ko, medyo po. Medyo, o ikaw? Ako po feel ko po may part po sa akin masama, may part din pong hindi. Kasi po yung ganong point of view po is masama po ako as, kumari, as kaibigan na kalokohan mo like that. Masama akong ganun. Pero in a way na like kailangan mo na talagang maging serious. Oo, mabait ako makitungo sa tao. Ganun. Ganun. Ikaw naman? May part po sa akin na mabait, meron pong hindi. Since meron po akong mga bagay na nagagawa na unintentional na hindi ko alam na nakakasakit na po ako ng tao or ganun po. O sige, ganito. Kunwari ilalagay natin sarili daw natin from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? 7. 7, ikaw? 6 din po. 6, Ako po 16 po. okay? 6 din po. Okay, para sa inyo ba, in your own understanding, ano ba yung sabihin ng mabuti? Pag narinig yung salita na yan. Mabuti, mabuting tao. Para sa inyo, ano ba yung sabihin nun? Kahit naman ang mabuti kasi tao, may flaws din naman sila. Nakagawa din naman sila ng mali. Ano ba yun? Oo. Ano ba yung sabihin ng mabait sa inyo? Siguro, Parang nakadepende po kasi siya sa actions na ginawa. Nakadepende. Opo. Kasi, Mm. iba, pero in terms po na literal na mabait, yun po yung sinasabi natin tumutulong, ganito, ganyan. Pero meron naman pong, kung mas malalim po, meron pong mababait na, nakaka-understand sa lahat ng tao. Mhm. Ayun. Ganun din. Ganun din. Okay, tanong ko naman, may ba magbasa ng dictionary? Hindi po. Dati lang. LM. Hindi masyado. Pero nagsasearch ba kayo kay Google pag hindi mo alam ang isang salita? Opo. Of course naman. Okay. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman, no? Sabi sa dictionary daw, para daw masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao daw. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang kasalanan, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol pa yan, para sabing mabuting tao. Pero tingnan natin po itong mabibis sa tanong, kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Oh, yun nga. Lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na binalik, or nangopya ka daw, nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng Kung buhay niyo valid po. po yung ballpen, opo, nakapag-nakap Ballpen po. talaga. Okay, imagine nyo kunwari, nandyan na yung police station sa hindi kalayuan. Imagine nyo lamang.
Baka kayo nagpipiknik na ata kayo sa kulungan na. Ay, guilty na. Kasi doon pa lamang, may trust issue na mga tao sa atin sa maliit na bagay pa. Eh ano pa kaya ako sa malaking halaga? Kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Oh, kayo ba'y nakaranas magalit sa isang tao? Magalit po, manggalit. Magalit? Magalit sa isang tao? Opo. Kanina lang. Mhm. Naku, yari. Pero nawawala ba stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Tumitindi po. Tumitindi, no? Kasi halimbawa, kunwari, sinasaktan kunwari kay isang tao, no? Siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga gagawin. Or kalimbawa, kunwari, kung nakupo ka dyan, baka biglang may tumulak sa'yo, pero sa isip lamang, no? Hindi, isa sa sobrang galit, instead na gawing literal, ay nasa isip lang. Pero siyempre, may sinasabi po, hindi din po kailangang pumatay ng tao, kahit ano, mag-isip ka lamang ng masama lamang, ganun na po ang ibig sabihin. Kaya nga may namamatay na tao sa puso, may nasasaktan. Di ba? Pag nagtatanim ng galit. At talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, kayo ba ay nagagamit nyo ba ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas na po, OM, alam nyo na po yun? Nababanggit nyo? Eh, ito pong isa. Ikaw, yung nakahawak ng mic, nagagamit mo rin? Paminsan po. Okay. Hindi po Ito lang kasi yan. Tanong ko lang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. So halimbawa, kunwari naglalakad kayo dito o nagpapalipas ng oras, huwag naman sana ikaw biglang nahulog ka, kunwari lang. Kunwari, nagulat ka. Instead ng pangalan ng Panginoon na nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na walang kinalaman, bigla ka na lang nahulog kunwari dyan. OM, insert mother's name, kunwari. Okay naman, gamitin mo panggulat lamang kahit wala siyang kinalaman. Ano po yan? Ay, nanay. Like, halimbawa, nadulas ka, napuwing ka, nahulog ka kunwari sa tubig. Instead na OM, di ko kasi kayang sabihin yun eh. Ito ay OM, pero mother's name ang binanggit mo. Wala siyang kinalaman doon. Okay lang banggitin yun? Expression lang? Hindi. Bakit? Parang ang disrespectful lang po nun. Tsaka po ang random po kung bigla niyo po mabanggit. Exactly, tama. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi nakakabastos naman talaga yan at mahal nyo ang mga loved ones nyo. Sana gain din po sana sa Panginoon na pag kunwari nahulog ang cellphone mo, huwag mo sisi sa kanya kung nahulog ang cellphone mo. Kunwari nahulog ka dyan sa tubig. Kasi nagiging madalas po kasi ang mga tao, nababanggit na lang yung OM, alam nyo na bilang expression. Pero ang problema, ang tawag kasi doon ay pambabastos or blasphemy. Kung saan, wala siyang kinalaman doon pero nagagamit natin siya sa ibang mga salita. Kaya nangyayari, nayuyurakan o nasisira ang pangalan niya. Siya naglikha ng napagandang Diyo na to, tapos bigyan na lang nating ginagamit na lang sa walang kabuluhan. Ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos, at lahat po tayo dito ay guilty. Ngayon lilinawin ko po, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung inusgahan, kasi ang tanong na yan ay pares po sa bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Halimbawa, pag po tayo mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Titingnan lahat ang ating mga ginagawa nung tayo nabubuhay pa. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao sa nagawa niyong kasalanan? Guilty po. Guilty po. Guilty? Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Feel ko po sa impyerno. Ikaw? Feeling po sa impure. Ikaw? Hindi sa baba, sa impyerno. Not sure tayo. Kayo ba nag-aalala na maaaring doon tayo lahat pupunta? Hindi na kayong apat. Ano po? Nag-aalala ba kayo na maaaring lahat tayo doon pupunta sa impyerno? Opo, pag na... Mhm. Parang ganito lang yan. Halimbawa, isang kriminal, nagnakaw siya ng pera sa bangko, nuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge, Judge, guilty po ako. At talagang dapat ako mag-alala kasi sa kulungan talaga siya mapupunta. Kasi magbabago talaga ang buhay. At ganyan din po kasi sa Bible, nasabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat,
ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karanan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. At ano man po mangyari, dapat agad tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin dyan. Eh, maaaring biglaan lang itong interview na to at biglang ganito lamang. Pero ano mo mangyari, buhay po ang pinag-uusapan natin. Halimbawa, kayo ba natatakot sa kamatayan? Opo. Mhm. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataong buhay ng mahaba, ilan pa kayang taon? Ilang years? Kung Sa gusto akin mo po walang specific year. Ang gusto ko lang po is maibalik ko po sa parents ko, tsaka sa mga kapatid ko po yung mga gusto ko po matupad ko po muna yung mga pangarap ko. Mm. Tapos pangarap ng parents ko at mga pangarap po ng mga kapatid ko. Mhm. How about the others? Ilang years gusto mo magtagal dito? Akin, How many years? same din po. Gusto ko rin pong ma-fulfill ko muna yung mga gusto ko pong gawin sa buhay bago po ako mamatay. Mhm. Ako naman pa, same lang din nun sa kanilang dalawa. Wala din pong specific year. Pero gusto ko po muna matupad lahat ng pangarap ko and pangarap po ng parents ko. Pero ang tanong, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Ayun lang po. Yun nga po, no? Wag naman sana biglang sa gitna ng interview, biglang may nantulak sa atin dito, papunta dito sa tubig. Hindi gaganan. Huwag naman sana. Ay, paano kunyari biglang mayroong gustong magpalunod sa'yo, di natin alam. Di ko kayo tinatakot, no? O wag naman sana, baka hindi tao, baka may buhayan na lang, biglang tayo kasilin dito ng buhay. Hindi ko naman kayo tinatakot, pero ang tayo kasi pwede mangyari sa atin na wala tayong kaalam-alam. Yun nga lang, ayun nga po, hindi ko kayo tinatakot po, no? Pero may mga ganun na nga kaso. I think baka alam niya siguro may nababalita. Hindi na natin ko, no, na may isa rin estudyante way back ata. I think recently lamang na yun na nga, sa hindi ka nais-nais, na-aksidente din. Graduating din yun. At hindi ko kayo tinatakot. Ang daming pwedeng mangyari talaga. Pero ang problema, ang buhay po talaga ay maiksi lamang. Pero syempre, sabi ko sa Bible, pag po tayo namatay, lahat po tayo ay husgahan ng Panginoon. Hindi na yung mabubuting gawa natin, pati ang mga madidilim nating mga pinaggagawa, na wala man nakakalam, kundi ang Panginoon lamang. Ang masakit po dito, wala talaga mabuti kahit isa. Kanina sabi nyo, from 1 to 10, binigay ako 5, may 6, may 7. Ang talagang sagot talaga ay negative. Hindi rin ang mabuti. Pati kayo, walang mabuti sa atin. Kasi may nagawa talaga tayong, meron kasi tayong mga nagawang kasalanan na talagang mabigat at wala talaga mabuti kahit isa. Kasi ibig sabihin, hindi natin nalulugod ang Panginoon sa mga utos niya, kaya tayo nakagawa ng kasalanan. At bagamat nakapag-alala talaga yan, kasi yan ang hustisya ng Panginoon, pwede po magbago kung narig natin salita muna nito. Narig na salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Ano po sa Tagalog nun? Mercy. Mercy. Kayo ba yung nahingi ng awa sa araw-araw? Mhm. When you say mercy or awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon na inamin natin tayo po yung makasalanan, inamin natin tayo po yung mahina, at tayo po humingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, hindi po kahinaan ang panghingi ng tulong sa Kanya. Whether may nagawa kang kasalanan or wala, mas magandang humingi talaga ng awa o mercy. Kasi yan ipagpapakumbaba. At pag nangyari yon, alam ng Diyos kaya ng Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, ito na po yung magbabago na sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Sinacrifice niya po yung sarili niya for us. Nasaan yung microphone? Ayun. Ay, So, kung saan tayo pong lahat ay makasalanan di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binawi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong. Pero nung ginawa sa kanya, siya ay pinahirapan, siya ay tinorture, siya ay pinatay, at pinako sa krus ng Kalbaryo. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya ng Diyos. Pero bago ko ituloy yan, hindi niyo ba naalala kanina, kumpara doon sa dalawang tao, yung mabuti at masama? Di ba kanina sa interview,
Hindi niya napansin yung mabuting tao, laging iniiwan, laging sinasaktan. Ganun po nangyari kay Jesus. Mabuti ang ginagawa niya. Hindi naman siya gumagawa ng kalokohan, pero siya pa ang pinatay ng mga tao. Ibig sabihin naman pala, ang pagbabahagi pa ng katotohanan, ay pwede na palang kamatayan na palang susunod. At hindi na po nagulat si Jesus, kasi kailangan niya gawin yan para matalo ang kasalanan at kasamaan. At yan yung dahilan kung bakit siya naging Diyos. Yan yung dahilan kung bakit siya ay pinako sa krus, namatay, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasamaan, matagal na pong natalong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig sila ng repentance? Pag-repent. Repent, yes. Ano yung sabihin ng Tagalog nun? Parang Pag-amin sa church. Pag-amin. Hindi siya pag-amin, confession yun eh. yung pagbibigay ng self mo, parang something like that. Oo. Sirit na? Like, na po. Kasi, repent means verb, no? Oh, repent eh, verb yun eh. Topic yan sa church na. Oh, sirit na. When we say repentance or repent, it means pagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin po, paglayo, pag-alis, lumayo sa kasalanan, pagsisihan at babaguhin ating kaisipan. Or sa English, turning away from sin, paglayo, 180 degrees. Babaguhin ating isipan. Hindi lang siya basta sorry, kailangan hindi lagi nauulit ang kasalanan. Ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdalan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay po? Meron po. Nagbabasa ba kayo lagi? Hindi naman po lagi. O ganito na, pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Nagluluto. Diba? Araw-araw, kasi kung hindi, magkakasakit kayo, di ba? So, pag tayo ay nagugutom, kakain tayo araw-araw, ganyan din po sa Bible, mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. Kasi yan yung dahilan kung ba't kayo nandito sa mundo na to, ay para makilala ng Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa impyerno pupunta. Kasi justisya yan ng Panginoon para hindi po matolerate ang kasalanan. Wala siya talagang exception. Pero mabuting balita, siyempre, maraming maliligtas. Siyempre, maganda kung kayong apat po, sabay-sabay kayong maliligtas, kung tayo po ay nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya kay Yesu Cristo lamang bilang tagapagligtas. At pag nagating dalawang bagay na yun, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso, karakter at kaisipan, at anuman ang mga pagsubok na hinaharap natin, meron po talagang pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala na. Pwede po magtanong? Paano niyo po masasabi na nagsisisi na po talaga yung tao? Okay, magandang tanong yan, no? Pag sabi po natin kasi repentance or pagsisisi sa kasalanan, yan po ay regalo po yan mula sa Panginoon. Ibig sabihin po niyan, kapag binigay sa atin yung repentance na yan, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsisi talaga, automatic, pwede na ang gawin ng Panginoon, maligtas na kagad yung tao. May nagawa kang kasalanan, pero hindi mo na siya uulitin. Kung may nagagawa kang kasalanan, yan ay patuloy mong lumalayo at hindi mo palagi pinapaulit-ulit. Kaya, yun po ibig sabihin ng pagsisisi. Yes. May tanong ba po? Go lang. Di ba sabi niyo po na once po na nagsisi po talaga yung tao, may possibility po na maligtas na po siya agad ni God. Ang sabi po sa church po tanong ko lang ba, if ano daw po, like kahit daw po magsisi, dapat daw po magpabaptis muna. Actually, Sign as, ano daw po, sign as, katulad po sa Christian po, di ba po nilulubog po yun sa tubig?
Like, Okay. sign daw po yun na once na nasa tubig ka po, namatay ka po with God, kasama po yung mga kasalanan mo. And then once na pagbangon mo po, nabuhay ka rin po with God, na wala na po yung mga kasalanan mo. Which means daw po is parang, dun daw po is naligtas ka na daw po sa mga like, ni God ka na rin. Well, gets ko yung point na yan. Actually, yan yung pinaka-common na binabanggit po ng maraming tao. When you say po baptism, yan po ay paglulubog sa isang tao para ma-declare na siya ay tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Pero po, ang baptism po kasi ay hindi po siya isang part ng kaligtasan talaga. Yan po ay kung ikaw isang talagang Kristiyano at gusto mo malugod ang Panginoon, kasama po ang proseso, ang baptism, para sabihin mo, ikaw talaga ay tagasunod ng Panginoon. Pero ang talaga pong binabagit po sa Bible ay ang repent, magsisi, at believe the gospel or yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Yung pong dalawang bagay nilang importante dahil yan po'y binigay ng Panginoon para isang tao talaga ay magbago. Pero hindi yan sa sariling gawa. Kung hindi, tulong yan po ng Panginoon. Dahil ang totoo po talaga, hindi natin kayang itama ang sarili natin kung sa sarili lang natin ito aasa. Kailangan natin po ang tulong ng Panginoon. Ngayon kasi, maraming nagsasabi kasi na ang baptism po ay parang isang paraan po ng kaligtasan. Ang problema, ang baptism po ay isang parang gawa din yan. Kaya nga ilulubog sarili mo para sabihin na ikaw ay ligtas. Pero ang totoo po talaga, para maligtas sa po ang tao, yan po ay ang pagsisisi talaga at ang pananampalataya. Kasi pag binasa po natin yan sa Bible, sa tinatawag na New Testament po, yun po ang ginagawa ng mga tagasunod. Ibinabahagi sa tao ang gospel or good news ng Panginoon at yun siya sabing magsisi sa kasalanan at nanampalataya. Ibig sabihin, kapag sinabi po yun, isipin yung tao na yun, kailangan niyang lumayo sa mga nagawang kasalanan. At yan po ay pagsisisi na hindi gawain niya ng tao kundi regalo ng Panginoon para yung tao ay makalayo at hindi makagawa lagi ng kasalanan. So yun po yung ibig sabihin. Nasagot ba yung katanungan po? Last question na po. Last Wala. na po. Naka-curious lang po ako. Paano po pag yung isa pong tao gusto pong magsisi pero mahirap po para sa kanya? Ano po kayang pwede pong masabi po dun sa tao na yan? Ano po yun? Ano pong pwede po kayang ma-advise pag may isa pong tao na gusto niya po talagang mag-repent po kay God or nagsisisi na po talaga siya pero mahirap pong mag-repent po para po sa kanya? Kung yung tao talaga ay nakapagsisi na talaga siya. Tama ba? Hindi po. Pakilinaw kasi medyo maingay lang kasi yung background po eh. Kung yung daw po, yung isang tao daw po is gusto na po talagang mag-repent kay God, pero hindi niya po magawa kasi mahirap sa kanya. Ano daw po yung pwedeng advice dun sa tao Well, na first yun? of all kasi, kailangan malaman ng tao na siya at ang maraming tao po ay mahina dahil sa kasalanan. Ang pinakauna po kasi talaga ay ang pagiging papakumbaba, humility. Na kung saan kailangan tanggapin po ng tao na siya po talaga ay mahina, siya talaga ay makasalanan, at talagang siya ay wala talaga siyang maipakitang mukha sa harap ng Panginoon. Ang isang halimbawa po yan sa Bible ay sa Psalm 51, na kung saan si Haring David po ay nakagawa siya ng isang karumal-dumal na kasalanan at ang ginawa niya po ay nagsisi talaga sa harap ng Panginoon. Anong ginawa niya? Inamin niya ang pagiging kahinaan niya. Inamin niya na siya talaga ay walang maipakitang mukha sa harap ng Panginoon dahil siya yung pinagkatiwala eh. Pero sinira niya yung tiwala ng Panginoon. Kaya ang pinakita niya, inamin niya na siya ay mahina, inamin niya na talaga siya ay lugmok sa kasalanan, at inamin niya na hindi niya talaga kayang mailigtas sa ginawa niyang kasalanan, kung hindi, ay ang kilos ng Panginoon para mabago ang kanyang puso. Ibig sabihin, kung i-advise mo sa tao yan, humility, humingi ng awa sa Panginoon. Para sabihin na ang pagiging mahina, ay hindi ibig sabihin nun ay hopeless. Ibig sabihin lamang, ikaw ay sumusuko ka sa Panginoon para makapagsisi talaga sa kasalanan. Kaya tandaan po natin, ang repentance po ay patuloy na pagsisisi, paglayo talaga. Hanggang yung tao nito ay ayaw niya na talaga sa kasalanan. Kusa na siyang lumalayo sa kasalanan dahil yan ay kilos na yun ng Panginoon, dahil yung pagsisisi na yan ay para lumayo talaga at hindi na para laging umuulit sa paggawa ng isang kasalanan. Meron ko pang questions? Nasagot pa? Wala na, malinaw pa? So wala na pong katanungan. Ako po yung nagpapasalamat dito sa oras na to.
Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyo. Stay safe po and stay dry din po kasi medyo maulan na rin po, no? So, thank you po sa inyo. God bless po. Thank you po, Kuya.